sa ating banal na misa. Ang misang ito ay para sa paggunita kay San Francisco Javier, Pari. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Tawag namin ang lingin, sammo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon, sa'yo nananambitan, sa'yo rin umaasa, huwag mong pababayaan ang taong nakasala. Tawag namin laging lingid, sammo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na yang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal, tayo pong lahat. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Tugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Tugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tugon, Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Tugon, Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "San po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa na namang tema ng pag-asa ang nais ipakita sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Pag-asa sa kabutihan ng Diyos ang nais ipakita sa atin ng mga pagbasa. Sabihin nyo nga po, kabutihan ng Diyos. Yan ang inilalarawan ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Ang kabutihan ng Diyos na parang isang piging. Alam niyo po ba ang piging? Ano yung piging? Handaan, salo-salo. Sabi ni Propeta Isaías, parang isang piging kung saan aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa na may handang masasarap na pagkain at inumin. Kailan po kayo huling nagpunta sa isang piging? Hello? Wala. Kailan yung huli? Hindi nyo na maalala. Hindi ba, pag ikaw ay nasa isang piging, ibig sabihin, maraming handa. Tama po ba? Tama ba? Meron ba kayo nakitang piging na kakaunti ang handa? Pag sinabing piging, maraming handa. Kaya nga nakakapagtaka, no? Paano magkakasya ang 500 sa Noche Buena? Hello? May iba, di ba, nagsasabi, ang Noche Buena, isang piging. Yun ang na-miss na point noong nagtuturo na 500. Oo naman, pwede naman. Ang 500, makakakain pa rin sa 500. Pero pag Noche Buena, pag sinabing Noche Buena, hindi ba, isang piging. Yun medyo na-miss out niya yung aspeto na iyon. Parang piyesta, Pasko, hindi ba? Medyo masagana. Well, siguro tinitignan lang yung hirap ng buhay ng Pinoy. Ang tanong, sino bang nagpahirap? Ay, teka, lumalayo na tayo, no? Naisingit ko lang. Kasi ang isang piging, pag sinabi, may mga handa. At ganyan ang piging ng Panginoon. Maraming masasarap na handa na pagkain at inumin. Ganyan kabuti ang Diyos. Maghahanda siya para sa lahat, hindi lang sa piling panauhin. Ang tao, kapag naghahanda, pinipili lang ang iniimbitahan. Tama? Nung nag-birthday ka, sino lang ang imbitado? Siyempre, dapat kilala mo. Dapat malapit sa'yo. Kadalasan, pamilya lang. At minsan pa, ang pagkain, espesyal sa bawat panauhin. Tama ba? Di ba? Pagka naghanda ka, iisip ka, no? Yung mga inimbitahan mo, sino ba imbitahan ko? Ito yung ihahanda ko. Tama ba yan? Di ba? Ito. Diba? Iniisip mo sino yung mga iimbitahan mo at binabagay mo rin yung handa mo. Di ba? Nag-iisip ka. Pero kay Jesus, walang pinipili. Pare-parehas. Lahat makakakain ng masarap na pagkain at inumin. Ito ang tinatawag na makalangit na piging o sa Ingles, heavenly banquet. Sabi nyo nga, heavenly banquet. Yan ang isang piging kung saan imbitado ang lahat. Pero ang tanong, ikaw ba ay dadalo? Hello? Dadalo ka ba? Hindi lahat ng imbitado o inimbita, dumalo. May ilan, inimbitahan mo, hindi na nga pumunta, hindi pa nag-aabiso. Naranasan niyo na ba yon? Yung nag-imbita kayo, ay hindi pumunta. Hindi pa nagpaabiso man lang. Diba? Samantalang ikaw na naghanda, binilang mo yun. Hello? Ugali natin yan no?
No? Susunod, pag hindi dadalo, mag-aabiso. Kaya katanong ko sa inyo, kayo ba dadalo sa piging ng Panginoon? Di kayo makasagot pa rin, di ba? Ewan ko sa inyo. Di ba? Ang Diyos naghahanda ng piging para sa lahat. Pero, hindi lahat dumadalo. Tingnan mo yung iba, busy sila. No? Kung ano-anong pinagkakaabalahan. Kaya nga, sa panahong pakiramdam natin, hindi tayo kabilang, tandaan, merong kabutihan ng Diyos, tayong maaasahan. At tayo ay lahat imbitado. Samantala, sa ating ebanghelyo, kakaibang kabutihan ng Diyos ang ipinakita sa atin ni Jesus. Matapos niyang pagalingin ang lahat ng may sakit, di ba? Narinig nyo? Nilapit ang iba't ibang may sakit. Bulag, pipi, pingkaw, pilay, lahat. Pinagaling ni Jesus. At hindi natapos doon. Pinakain niya bago sila pinauwi. Grabe, no? Grabe yung initiative ng Diyos. Grabe yung initiative ni Jesus. Na pati ang bagay na hindi naman hinihingi ng mga tao, siya nang nagbigay. Ano lang hiningi ng mga tao? Pagalingin sila. 'Di ba? Sinabi ba nila nagugutom sila? Hindi. Kasi pag may sakit ka, ano lang kailangan mo? Gumaling lang. Hindi mo na iniisip kung mabubusog ka ba. Pero si Jesus, ibinigay yung kahit hindi nila hinihingi. Bakit? Kasi alam nila, alam ni Jesus, yon ang makakabuti. Naalala ko nung bata pa kami, bawal mamili ng pagkain. Kung anong ihain, siyang kainin. Kaya lahat ng klase ng pagkain kinakain ko. Bata pa lang kami, kumakain kami ng gulay. Totoo yun. No? Yung kung ano ihain ng mama ko, kasi mama ko yung naghahanda ng aming pagkain. Mama ko, nag-iisip kung anong iulamin namin, kung anong ihain niya, at kung anong ihain, siyang kakainin. Siyempre, nung bata ka, nakakatikim ka ng mga processed foods, di ba? Yung tocino, nuggets, hotdog, ganyan, di ba? Masasarap yan. Para sa bata, masarap yan. Para sa bata, iyan ang gusto mo. No? Versus gulay, itapat mo yan, syempre, pipiliin mo tocino. No? Kapag makita mo ampalaya ang ulam, pipiliin mo dapat hotdog, di ba? Pag nakatikim ka ng ganun, anong pipiliin mo? Yung masarap na para sa'yo. Tingin mo para sa'yo. Pero ang ihain ng iyong magulang, yung makakabuti sa iyo. Tama ba? Mga nanay dito. Diba? Minsan ito yung nami-miss out natin. Pakiramdam natin, hindi mabuti ang Diyos kasi hindi binigay yung gusto natin. Hindi binigay yung iniisip natin. Hindi ba, sa isang piging, sino bang masusunod na maghahanda? Nakakapili ka ba ng kakainin? Pag pumunta ka ba sa birthday, ay gusto ko may kare-kare ha. Pag walang kare-kare, magagalit ako. May ganun ba? Hindi ba? Kapag dumalo ka sa piging, kung anong ihain sa'yo, siyang tanggapin. Bakit sa buhay natin, kung anong ihain ng Diyos, ikinagagalit natin, ayaw nating tanggapin? Hello? Yung mga hinihiling nyo na hindi binigay, bakit mo kinagagalit? Yan ang hinihain sa'yo. Maring pakiramdam mo, hindi makakabuti sa'yo. Pero para sa Diyos na naghanda, yan ay makakabuti para sa'yo. Minsan nga naisip ko, ba't ba ako dito nilagay sa parokya na ito? Ang hirap-hirap. Ang daming activities. Kulang tayo sa pondo. Kulang sa pera. Naghahanap pa tayo. No? Diba? Galing ako sa mga mayayamang parokya. Pero naisip ko rin, no, mabuti ang Diyos. Itong makakabuti sa akin.
itong maganda para sa akin. Oh, kaya hindi dapat tayo namimili. Hindi dapat natin pinipili. Dahil kung anong ihain, tingnan mo, makakabuti yan sa'yo. Maring hindi mo gusto, pero yan ang makakabuti sa iyo. Tandaan nyo yan. Yung mga nangyayari sa ating buhay, maring hindi mo gusto. Pero pwede rin, gusto mo yan. No? Hindi ka nagtrabaho eh. No? Pero yung mga bagay na hindi mo ginusto pero nangyayari, may kabutihan ng Diyos. Alam niya, yan ay makakabuti sa iyo. Malay nyo. No? Kaya talaga ako nilagay dito dahil merong kabutihan na darating para sa ating lahat. Mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos, kailanman hindi mauubos. Tandaan nyo yan. Hindi nyo man yan gusto, yan ay makakabuti sa iyo. At hindi siya magsasawa, magbigay ng kabutihan. Kaya lagi natin iyon asahan. Amen. Amen. Tumayo ang lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang maipagkaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay.
Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo, kaisa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hiniyabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Francisco Javier at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihatya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, kaya ng maningas na loobin ni San Francisco para sa kapwa ay mailigtas, para ang kapwa ay mailigtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magkaiba yung handa na tao ang may gawa. Sa Diyos ang may gawa. Kapag tao, giusto mo yan. Paano nangyayari sa'yo? Kinusto mo yan. Pero kapag ang Diyos ang naghanda, maring hindi mo gusto, pero tandaan, yan ay makakabuti sa iyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Buong pag-asa
sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito dapat paghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay.